Handa ka na ba? Sa mundong napakagulo at mga taong naguguluhan kung sino bang karapat-dapat na umupo. Na sa dami ng umupo ay hindi mabilang naging resulta nito dahil sa katotohanang mali ang naiboto. Tumatakbo ang oras. Hindi mo ba nakita mga tao sa paligid mo? Walang trabaho, naghihirap, walang makain, walang tirahan. Boboto ka ba ng tama? O magpapasilo ka sa suhol na mula sa mga tumatakbo? Na kung wala kang salapi, wala ka rin kapangyarihan na magtagumpay. Nakikita mo ba? Ang ating mundong ginagalawan. Puro pandaraya, kasinungalingan, kahirapan. Kaya gamitin sa tama at hindi sa mali. Maging mapanuri kung sino ang iboboto. Sapagkat sa kanila nakasalalay ang kinabukasan mo. Ang pagiging matalinong botante ay isang mahalagang responsibilidad sa isang demokrasya katulad ng Pilipinas, ang bansa natin. Kaya may dalawa akong katangian kung bakit ito ay importante sa akin bilang botante. Una is alamin natin yung ating mga kandidato. Yung talagang magre-research tayo kung ano meron sa buhay nila, yung background nila, kung ano yung mga nagawa nilang ambag sa ating lipunan. At suriin ang kanilang pagkatao. Dahil dito, naniniwala din ako na talagang kung paano nila matutulungan tayo, lalo na sa ating mga salapi, sa ating mga proyekto na gagawin ng mga gobyerno. Syempre katuwang tayo lahat doon. Pangalawa is yung unawain yung mga issue na kung anong mga problema natin na talagang napiface natin ngayong panahon na ito. Dahil marami ngayon na laganap na issue. At naniniwala din ako na dahil matalino tayong botante, malalaman natin kung ano yung mga hinain ng mga tao at kung ano din dapat gawin ng isang kandidato para sa atin. Una siguro yung iwasang papadala sa emosyon o popularidad. Kasi sa panahon ngayon, maraming laganap na popularidad. At higit sa lahat tayo bilang tao, dahil nga kung saan yung sikat, dun tayo. Pero dapat tingnan din natin kung ano yung dapat nilang gawin bilang kandidato. Kasi naniniwala tayo dahil sa pag-upo nila hanggang sa mga pagtapos ng kanyang termino, we see to it na talagang sulit yung pagboto natin. Pangalawa, syempre is yung talagang suriin talagang natin maigi kung ano yung mga plataforma nila. Dahil naniniwala din ako dahil sa plataforma nila, dito mabibigay yung tamang tulong, tamang extend ng kamay nila sa mga taong mahihirap at higit sa lahat kung paano din matutulungan or palawigin pa yung kanilang mga proyekto na gagawin sa ating mga mamamayan. Ang mabibigay kong payo sa mga botante ngayong darating na halalan ay piliin ang karapat-dapat na mamuno sa ating bansa. Huwag magpapadala sa mga pangako na lagi namang napapako. Sa mga akbang na ito, mas makakaboto ka ng may kaalaman at paninindigan. Ang mga payo ko sa mga kapwa kong botante sa pagpili ng kandidato nila, unang-una, syempre piliin nila ang may takot sa Diyos. Then, maging mausisa sila, kilalanin mabuti ang kandidatong pipiliin nila, yung mga plataforma at yung mga kaya nilang gawin at kaya pa nila magagawa. Narinig mo na? Narinig mo na ang iba't ibang pananaw ng ibang tao patungkol sa kung paano bumoto na naayon sa matalinong pamamaraan. Maging alerto sa kung ano nangyayari sa paligid mo. Bakit hindi mo subukan manalangin sa Diyos? Humingi ka sa Panginoon nang bigyan ka ng karunungan sa pagboto. Sapagkat siya ang nakakaalam kung ano ang tama at kung ano ang mali. Siya ang may hawak ng mundo. Siya ang may hawak ng buhay mo. Siya ang nagbigay ng buhay ng bawat tao. Isipin mo muna mabuti, kaibigan, bago ka humakbang sa desisyon na gagawin mo.
kung makakatulong ba ito o makakasama sa ibang tao. Isipin mo muna mabuti, kaibigan. Kaya mas mabuting humingi ng tulong sa Diyos kaysa sa tao, sapagkat walang magandang may tutulong ang opinyon ng tao sa desisyon mo. Huwag magpadalos-dalos sa iyong desisyon dahil hindi lahat ng sa tingin mo ay maganda at makakatulong sa iyo. Hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag masisilaw sa pera sapagkat yan ang bubulag at sisira sa karapatan mo bilang isang botante. Karapatan mong iboto kung sino sa tingin mo ang taong dapat mamumuno sa mundo.